Buwan-buwan, kahit na walang natitira sa kanila, nagpapadala sila. Sabi ko, bakit ganyan? Eh ate, humingi eh, hindi ko matiis. Sabi ko, grabe no? Sabi ko, may natira pa ba sa'yo? Di bale na ate, magtitipid na lang ako. Minsan, talagang yung kinakain, nagbabaluktot na, talagang itlog na lang. Alam mo yon, nagtitipid talaga. Some of them are engineers, pero nagtatrabaho ngayon, kunwari, sa isang fast food. Napipilitang maging cook. Dumadating sa point na talagang, alam mo yon, parang affected na yung health, naninigas na yung mga kamay, parang nakakaawa, nagkakaroon ng self-pity eh. Kasi nga, parang yung iniwan nilang trabaho sa Pilipinas, super layo sa, like, minsan they question themselves, tama ba na pumunta pa ako abroad? Pagod na pagod na, pero walang natitira, paycheck to paycheck, saktong-sakto lang, 'di ba? So, we really have to be wise with our decisions, with our steps, and be willing also to make that calculated risk, 'di ba? Pero be smart with your decisions. Aral-aral din. Yeah. Yung nasabi mo nga no na yung mga Pinoy na sobrang nahirapan sila. Tapos syempre, dahil nasa abroad ka, tingin nila damong pera. May expectation or minsan feeling nila entitled sila na meron silang pinapadalhan sa'yo. So, yung question ko, no, and ito para sa mga kababayan natin na OFW, whether in Canada or in another country, and medyo yung pinapadalahan nila na family nila, parang mas concerned sa padala kaysa sa kanila. Yung parang hindi na sila kinakamusta. O ate, yung padala mo, may ganito. Tapos yung parang nakikita na lang sila na bank account, ganun. Any encouragement sa kababayan natin? Kasi mahirap yun eh. Parang ginawa ka na ng bank account, di ka na kinakamusta bilang kapamilya. Oo, actually, Neil, kasi nga, di ba, nag-work pa rin ako sa Pilipinas. So, a lot of my friends in school and the Filipino community here, alam nila na minsan meron akong extra sa Pilipinas. So, minsan, ang ginagawa namin, para hindi na rin, like ako, wala na rin akong mga service charges, and sila din, hindi din sila ma-charge sa pagpapadala nila, I would send money to their families, and they, in return, would send me dollars here. So, win-win for both of us. Nakikita ko talaga yung pattern na buwan-buwan, kahit na walang natitira sa kanila, nagpapadala sila. Sabi ko, bakit ganyan? Eh ate, humingi eh, hindi ko matiis. Sabi ko, grabe no? Sabi ko, may natira pa ba sa'yo? Di bale na ate, magtitipid na lang ako. Minsan, talagang yung kinakain, nagbabaluktot na, talagang itlog na lang. Alam mo yon, nagtitipid talaga. Para-paraan na lang talaga. They eat bread or pasimple na lang. Simple na lang talaga yung lifestyle dito. Hindi nila alam, ang laki ng pinapadala sa Pilipinas, pero hindi nila alam yung mga pamilya pala nila dito sa Canada or, you know, abroad. Medyo hirap na rin talaga. Yeah, nakakalungkot rin kasi syempre may mga kaibigan din ako na working abroad eh. And syempre, masakit din yun na parang yung puro pera-pera na lang at hindi na ano. So, sana ma-appreciate ng mga kababayan natin na Pinoy, na family na sa Pilipinas na blood, sweat, and tears lahat ng padala. Hindi ibig sabihin Canadian dollar or whatever conversion, malaki na. Hindi nila alam yung sakripisyo or minsan yung gusto sana nilang bilhin na gamit or pagkain instead na para sa sarili binibigay sa iba. So hopefully no na mas ma-appreciate ng ano na nagsusumikap talaga yung pamilya. And yun. Grabe yung pains, Neil, kasi when I came here, syempre na-expose talaga ako sa mga estudyante na dahil bago kaming lahat dito, nakikita ko kung ano yung mga pinagdadaanan. Some of them are engineers, pero nagtatrabaho ngayon, kunwari, sa isang fast food. Napipilitang maging cook. Dumadating sa point na talagang, alam mo yun, parang
affected na yung health, naninigas na yung mga kamay. Parang nakakaawa, nagkakaroon ng self-pity eh. Kasi nga, parang yung iniwan nilang trabaho sa Pilipinas, super layo sa, like, minsan they question themselves, tama ba na pumunta pa ako abroad? Pero wala eh. They've already sold everything that they have in the Philippines. And sumugal na talaga sa buhay dito. So, makikita mo nakakaawa. Sana lang yung mga families din in the Philippines, kumustahin nyo rin. Check nyo lang kung kumusta sila dito. Minsan kasi rin, ayaw rin magsabi yung mga kababayan natin na nandito abroad eh. They would always say, okay lang kami, kasi ayaw nila mag-worry yung family. Pero in reality, hirap na hirap. Yeah. Nakakaano talaga yung ano. Pero at least, it's a good reminder na sinabi mo, kumusta nyo naman yung mga kapamilya nyo nasa abroad? Tanungin nyo naman sila, kamusta work nila, nakakakain pa ba sila? And yeah, pero ganun lang talaga magmahal minsan yung mga kapwa Pinoy natin sa pamilya. Even at the expense of their well-being, their lifestyle, especially kung may mga pinapaaral. Hopefully, no, yung mga pinapadalhan na nasa Pilipinas, hindi yung maging overly dependent na hindi na magtrabaho. Minsan yun yung nagiging downside eh. Tapos, nagiging ano pa minsan, nagkakaroon pa ng bisyo pa at yung mga yung hard-earned money ng kapamilya mo abroad, nagiging bisyo pa. May mga stories ka pa na ano na gano'n, na yung pinapadala na squander lang. True. So yun. So, yun lang. But thank you for at least encouraging us sa mga kababayan natin. Siguro, ano pala ako, no? Step back ako. Ba't pala kayo nag-move sa Canada? I'm sure there's pros and cons, sabi mo na worth it. Pero ano ba yung reason? Ano yung thought process mo? Especially for those who are watching, na nag-iisip din in going to abroad or Canada. Ano yung naging thought process mo or at least decision point na, sige, tara, push, punta tayo sa Canada. New territory, pero lalaban tayo. A lot of our reasons is really the kids. Kung hindi para sa mga bata, hindi rin siguro kami maglalakas loob na umalis. A lot of it is really wanting to give them a platform to really grow and, discover themselves and, teach them resilience, teach them agility, teach them yung paano maging adaptive to new environments, to different cultures, be exposed to other things. Kasi during that time, it was the pandemic. And